This video message is brought to you by Faith with Jesus Church, where everyone is a leader who loves God and leads cells. Lahat ng relasyon. Tayong mga tao, we are connected by relationships. And relationships can create the miracles that we need starting today. Bago po tayo magtuloy, isipin po natin sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin dito, gaano nang lumalalim at lumalawak ang ating relasyon. Sapagkat ang relasyon po ang nakapagdadala sa atin ng matitinding milagro sa ating mga buhay. And you know, people have learned this in the negative, kahit nga yung mga gangster alam nila ang relasyon mahalaga. Sa mga politiko, alam nila mahalaga ang relasyon. Pero sa atin po, na mga simpleng mga mamayan ng Pilipinas, gaano po kahalaga ang relasyon sa atin? This morning, I'd like to talk about treasures on loan. Kasi ang bawat isa sa atin ay kayamanan na hindi natin napapansin, sometimes taken for granted, but you know, that person beside you is a treasure. Pakitignan mo siya ng matagal na konti. Siguro 3 seconds naman. At banggitin mo sa kanya, you are a treasure. This morning, we will study about reviving relationships and reviving bridges. Ito po yung pag-uusapan natin. People are our most important treasures. Bawat isa sa atin dito, if we will put an index mark for relationship, 10 being the highest, kung maaari po, maganda sana na ang bawat isa sa atin, number 10 sa mata natin. Ang Panginoong Diyos nga sabi sa Bible lahat po tayo, we are the apple of His eye. Tinitignan niya po tayo sa isang special na pamamaraan. At bawat nakikita tayo ng Diyos, tumitibok ang puso ng Diyos sa atin. Tayo rin po, ganun din dapat. Kaya lang dahil sa mga nangyayari sa ating mga personal relationships, dahil sa mga hindi natin pagkaunawaan, yung relasyon na yan, hindi nagtutuloy, hindi lumalalim. But as I've said, relationships can create the miracles that we need today. Now, unless we realize their great value and limitation of the time that we are given to enjoy them, we will never show them our appreciation. Thus, we might lose them. Siguro, ito po yung pinakamalungkot sa buhay Ilang taon na rin po ako nagpapastor at ilang taon na rin na isa sa mga ayaw kong gawin, pero kailangan gawin ng isang pastor, ay yung mag-conduct ng funeral service. Diba? At meron kayong makikitang isa o dalawang kamag-anak na tatakbo doon at magsasabing, bakit ka namatay ngayon? Hindi ko nasabi sa iyo itong kailangan ko sabihin. Kaya nga po nakalagay po dyan sa ating pag-uusapan na sometimes we do not show our appreciation to these people, at pag sila'y nawala, doon pa lang natin naiisip na sabihin sa kanila. Pero sa panahon na sa oras pong ito, dapat po, habang buhay pa, yung mga friends natin, mga kamag-anak natin na kinakailangan natin mag-show ng appreciation, gumawa na po tayo ng paraan para maipakita po natin sa kanila na mahalaga sila. Bago po tayo magtuloy, pakibangkit po sa ating mga kasama, ikaw, mahalaga ka sa akin. Now, for this particular lesson in reviving relationships and reviving riches, let's talk about this. Number 1, be generous with your compliments. Number 2, bring freshness and honor. Number 3, Number 3 is bank on the second mile and second chance. Now, let's talk about the first. Be generous with your compliments. Isa yan sa challenging sa ating mga tao. Kasi default mode po nating lahat, yung gusto natin na tayo nauuna, yung pangangailangan natin, yung agad na naibibigay. Pero,
sasaya lang talaga tayo kapag lumalabas na po tayo sa mode na yon. At doon na papasok yung service, paninilbihan sa iba. At minsan dahil dito, yung masyado mong pagtutok sa iyong sarili ay medyo naiisang tabi para makita mo rin na may mga ibang tao na nangangailangan sa iyo. Sa totoo lang po, bawat isa sa atin dito, kailangan natin ng bawat isa. And because of this creates connection with us. At kapag nakapagtulungan tayo, doon lumalabas yung milagro. Kaya nga, siguro isa sa mas proactive na kailangan natin gawin ay lahat po tayo maging angel sa bawat isa. Now, being generous with your compliments is something na matipid tayo. Kasi siguro, dahil baka hindi tayo sanay because of our family background. But this morning, let's try to change it. At mas maging generous tayo sa pagbibigay natin ng mga compliments sa ating mga kapwa. Luke chapter 7, at dito lang po tayo tututok. Verse 36 to 38. In fact, we will read up until verse 50, but we will follow on to the story. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. Ano si Jesus Christ? Kapag inimbitahan mo siya, hindi po pwedeng hindi siya dumating. Di ba? Any story in the Bible, whenever Jesus is invited, He comes. At hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. And in this story, there was one Pharisee who invited Him to come. So pumunta siya. At naging relax pa si Jesus, no? Kasi sa kanila ng mga panahon na yon, ang mga lamesa maliliit, kaya nagre-recline sila, kinakailangan medyo mapahiga na onte. At that is a sign that you are relaxed, in a relaxed position. Verse 37, a woman in a town who lived a sinful life, pakiguhitan po sa mga Bibles po natin yan, learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. Maaring itong babaeng ito naghahanap na ng pagbabago sa buhay niya. At medyo trending nung panahon na yon na si Jesus Christ ay gumagawa ng milagro at meron siya mga bagay na ginagawa para matulungan tao and she needs help. Take note that she is living a sinful life. And in fact, nagpasa-pasa siya ng relasyon. Alam niyo, kapag ganito po nangyari, ibig sabihin, may background po ang mga pinagagalingan na ganito. Hindi biglang naging sinful ang babaeng ito. There is a background. Kaya sa Bible po, sometimes you have to figure out by revelation. You have to figure out and ask God, Lord, bakit ba siya napunta dito? Lahat po tayo may background na pinanggalingan. Kaya nagiging ganito tayo dahil may nakaraan tayong pinanggalingan. So, mag-create po tayo ng parang background dito sa babaeng ito. Maaring hindi naging maganda ang relasyon sa kanyang pamilya, lalong-lalo sa kanyang mga magulang. Kaya ang paraan ng paghanap niya ng kanyang significance sa buhay ay dumikit sa iba't ibang mga lalaki. And in this particular story, you see that when she came to Jesus, dala-dala niya yung alabaster jar of perfume, which is a very expensive perfume. As she stood behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with tears. Then she wiped them with her hair and kissed them and poured perfume on them. Kung kayo po yung nasa lugar ni Jesus Christ, o kung tayo po yung nasa lugar ni Jesus Christ, magugulat tayo, masusurprise tayo. See, this was the first time that Jesus Christ was treated in a very special way. Na yung kanyang luha pa, yung naging paraan ng paglilinis ng paa, kultura po nila ng mga panahon na, dahil mga panahon naman, wala namang mga kotse, madalas po naglalakad sila, at pag napunta sila sa isang bahay, kultura po nila na hinugasan ng paa. Pero ito po special. Luha ang pinanghugas doon sa paa. At talagang, hindi na ho yun.
No? Madalas po tubig lang pinanghuhugas niya. Ang pinanglinis niya pa, nilagyan niya pa nung perfume na yon. At habang ginagawa niya to, hinahalikan niya ang panganahan ng ating Panginoon. Siguro, nakita niya yung kanyang worth na ganito na siya kababa because she lived a sinful life. Kaya sa sobrang baba ng tingin niya, parang iniisip niya lang, katapat niya lang, paa ni Jesus. Pero alam niyo, this woman was finding change, was looking for change. Ang ginawa niya, hinalikan niya yung paa. And if you are in the position of Jesus Christ, makakukuha ng pansin sa'yo ito eh. Verse 39, when the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know he who is touching him, and what kind of woman she is, that she is a sinner. Tayo po mga tao, isa po yan sa preoccupation natin. Mahilig tayong mag-brand. At dahil dito, nababrandan tayo. Halimbawa, yung mga anak natin, kapag hindi sila nag-excel sa academics, binabrandan natin sila ng BO-BO. Di ba? Anak, slow learner ka talaga. No? Pero kapag magaling naman, nag-excel yung anak natin, anak, ang galing mo. Ngayon, itong babaeng ito, alam na nga niya na hindi naging maganda ang buhay niya, pangit ang background niya, at yung present niya, pangit. Tapos tatawagin ka pa ng dapat yung isang taong ito na makakaunawa, tatawagin ka pang sinner. Medyo masakit yun, di ba? Kung tayo po na minsan we are misunderstood by our appearance, no? Na kahit sa kilos natin, may interpretasyon sa kilos natin. Pinaba ang sakit kapag nababarandan tayo ng mali. Sino po ditong nasasaktan kapag yung branding sa'yo mali? Di ba? Pero kapag may relasyon yung taong yun sa atin, yung pagkaunawa mo sa kanya, magiging iba. Kaya nga po, relationships can create the miracles. Kasi, alam nyo, oo, yung katabi mo mukhang Jeff Rocks, no? Or mukhang emo. Sa panahon dati, Jeff Rocks, no? Ngayon, emo, di ba? Pero alam nyo, deep inside that person is a beautiful person. Alala ko isang beses, si Oprah Winfrey, alam naman natin eh, yung kulay niya, itim. Tapos yung mukha niya, hindi pa siya ganun kaganda. Lumabas siya sa TV, with confidence sabi niya, black is beautiful. Kumbaga, sa mata ng tao, totoo naman talaga, hindi naman siya ganun kagandahan. Diba? Itapat mo siya sa mga gandang mga actress na talagang napakaganda, malayong-malayo siya. And that branding may have prevented her, pero lumaban siya. Itong babaeng ito, kahit na gano'n yung branding sa kanya, nagtuloy pa rin siya. And si Jesus Christ, alam niyo, marunong magpasalamat si Jesus Christ sa kanya. Yung babaeng ito, sa kanyang lahat ng mga ginagawang hindi maganda, yun na lang ang tanging pasasalamat niya sa ating Panginoong Diyos. Ayaw po tanungin natin sa sarili natin. Sa ating mga limitasyon, sa ating mga yan minsan ang ginagamit ng Diyos para tayo ay maturuang magpasalamat. Now, siguro isa ito sa dapat nating lalong matutunan, yung maging generous sa ating mga compliments. No? Yung maghahanap tayo ng bagay na kung saan yung ating mga kasama ay mapapasalamatan natin sa isang special na pamamaraan. O pwede namang budgeted, o pwede namang may value, di ba? Pero alam niyo, the more that you are generous with your compliments, you will see that the more you will be a happy person. Wala akong kilalang matakaw na tao
na masaya. Tanungin mo katabi mo kung meron siyang kilala ganun. Pero lahat ng mga taong kilala ko na generous, ang sasaya nila. No? Hindi ko maunawaan, ang sasaya nila. Yung tuwang-tuwa sila na bilan ka ng espesyal na donut. No? Yung masarap na donut, hindi lang yung nabibili mo kung saan-saan eh. Yung talagang dinadayo mo pa. Diba? Ano minsan ang kulang sa atin? Kulang tayo sa ganito eh. Na, yung bang, kung iisipin mo lang na yung katabi mo ngayon, kamag-anak mo, kaibigan mo, is of value, kahit minsan tingin niya, hindi siya ganon. At maparamdam mo sa kanya yun. Diba? Pakasaya mo. Kaya lang, hindi natin ito gagawa kasi tayo din minsan, kulang din tayo sa maayos na pananaw sa ating sarili. So, be generous with your compliments. Sana pangako po natin sa araw na ito at pagbabago natin na bawat taong makasagupa natin, gagawan natin ng mabuti. Bawat taong makasagupa natin, kahit hindi niya maibalik yung ginagawa natin, sige lang, maging generous ka lang, tulungan mo siya. Magpasalamat ka lang at makikita mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Years ago, may nangyari sa aming mag-asawa na pumunta kami sa isang mall. At yung anak namin, nawala po. No? Biglang nawala. Hindi namin mahanap. And, alam nyo, inabot kami ng 15 minutes sa kahanap. Alaki ng mall na yun eh. Talagang hindi namin siya makita. Hanggang sa mayroong akong nauliligan na isang security guard at sinabi niya na, "Sir, may nahanap pa kayo?" Sabi ko, "Oh, bata, i-describe ko." Sabi niya, "Sir, andun lang ho." So, bilang isang tatay na naghanap, pumunta ako doon at nakita ko yung anak ko. Simple na po sila mga security guard. Pero alam niyo ho, kapag ginawa niyo sila ng mabuti, isang araw gagawan nila ng mabuti. Then, naalala ko, years ago, meron ako isang naging kaibigan na security guard doon sa pinag-aaralan ko sa eskwelahan. Kada umaga, minabati ko, minsan binibigyan ko pa ng kape. No? Hindi ko alam na isang araw, security guard din ang gagawa ng mabuti sa akin. Diba? Huwag na huwag tayong magpigil ng pagbibigay ng value sa mga tao, kahit maliliit sila. In fact, mas maganda nga yun eh, kung hindi nila maibalik sa'yo yung kaya mong ibigay. Di ba ang Diyos gano'n naman eh, di ba? Pinagpapala tayo ng Diyos, di ba? Natutulong yun naman natin kayang ibigay pabalik sa Kanya. Yung pagpapalang yun eh. Pero gustong-gusto ng Diyos sa papagpalain na tayo. And if we are to be Christ-like, kinakailangan na habang tumatanda tayo, mas nagiging generous tayo. Ito rin po, karamihan ng mga kilala kong generous person, pinagyayaman ng Diyos sa maraming bagay. Humahaba ang buhay, gumaganda ang quality ng buhay, yumayaman financially, yung kanyang network na mga kaibigan, dumadami, kasi ho, generous po siya. Pangalawa po, bring freshness and honor. Luke 7:40-42. Jesus answered him, "Simon, I have something to tell you." Tell me, teacher, he said. Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had money to pay him back. So he forgave the debts of both. Now, which of them will love him more? Ganda ng tanong, di ba? Sino yung magmamahal sa kanya? Alam naman natin yung may utang. Ito mabaang ito. Yun na yung pakiramdam niya eh. Grabing utang niya sa Diyos. Kaya yun na lang yung maliit na paraan niya para masuklian yung bagay na yun. But listen to this. Whenever you honor God, you bring freshness to your life.
Ano ba, yung simpleng pag-awit at pagpalakpak sa Diyos. Diba? Yung simpleng pagpapasalamat sa Kanya. You are bringing honor to God. And because of this, God freshens your life. Kaya pa nag-worship tayo, times of refreshing yan eh. Yung galing ka sa isang sitwasyon na talaga na-stress ka, napagod ka, kumonekta ka sa Diyos, nare-refresh ka. Diba? Every day should be a day where we must connect to God. This connection and this relationship will provide for us that needed strength. Yung babae nito, alam niya eh. Alam niya that she can never ever repay God. Alam niya na mababa na ngayon paningin sa sarili niya. Alam niya yun. Kaya si Jesus, He also knows. At si Jesus, whenever you honor Him, He will also reward you. Listen to this again. Whenever you give honor to God, God will reward you. Paano po tayo nag-o-honor sa ating Panginoon? Yung pagkaroon natin ng pang-araw-araw na relasyon sa Kanya. Nagbabasa tayo ng Bible, nagme-meditate tayo ng Word of God, nag-worship tayo, saka nagpe-pray tayo. That's honoring God. Diba? Yung ating pamilya, kapag pinagsisilbihan natin sila, diba? That's honoring God. Sa mga kabataan dito, kapag pinagsilbihan niyo ang pamilya ninyo, you are giving honor to God. Diba? Yung trabaho natin, pag pinagbubuti natin, tapos humihingi tayo ng tulong sa Diyos sa mga tasks na kailangan natin gawin. That's honoring God. Diba? Yung pagkakaroon ng isang buhay na lumalayo ka sa kasalanan, that's also honoring God. There are many ways to honor God. No? There are so many ways to honor God. Ang kulang lang sa atin, yung gawin yung mga bagay na yun. Now, isa pa dyan sa makikita natin, na ang ating Panginoon, alam niya ang worth nating lahat. Tingnan niyo po ito. The Bible said that we are created wonderfully and beautifully. Lahat po tayo, no? Lahat po tayo. Tingnan mo po ang kasama mo. Lahat po tayo. We are created so great. Walang magkakamukha sa atin unless siguro yung identical twins, no? Pero kahit identical twins, may pagkakaiba yan eh. Di ba? Hindi tayo pare-pareho ng DNA. No? Iba-iba tayo. This is how God loves us. Na talagang lahat tayo is a person of worth. Lahat po tayo dito sa lugar na ito, sa kwartong ito. Lahat po tayo 100% sa Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ipaglalaban tayo ng Diyos. Gagawin niya na papagpalain na tayo. Ito lang minsan, hindi natin nakikita yung word na yon. At dahil dito, naapektuhan yung relasyon natin sa tao. Sa akin po, ganito po yan. This is how I see it. When my relationship to God is fixed, at nakita ko yung worth ko sa Diyos, itong naramdaman ko sa Diyos, kaya kong i-share sa iba. At kaya kong ipakita sa iba na ikaw, mataas ang worth mo sa akin. It can be as practical as this, no? Katulad yan sa mga anak, tsaka sa mga magulang, di ba? It can be as practical as this. Alam naman natin mga magulang, wala namang ibang inihingi sa atin yan. Kung hindi, yung mapasaya sila, no? Lalo pag tumatanda na. Pero alam niyo ba, kapag natututo po tayong, simple lang, no? Aba, working ka na, gumagawa ka na sa, tumutulong ka na sa pamilya mo, yung bang, minsan, ilibre mo naman si mami o si daddy, no? Sa isang magandang restaurant. Di ba? Pastor, expensive yan eh. Oo, expensive yan eh. Pero yun ang worth niya sa'yo. Hello? Huwag mong tipirin ang worth ng isang tao. Huwag mong gagawin yan. No, di ba, ito pa. Ito, sa pagbibigay ng regalo. Ito, tuturo ko po sa inyo ito, Subukan niyo po ito.
nasusukat po dyan ang worth ng isang tao. Practically speaking. No? I'm not being material here. But, this is how I see it. No? Na, yung bagay na ibinibigay mo sa tao shows that person's worth in your life. Halimbawa, magre-regalo ka ng cellphone. Simple lang to, no? Pag di worth yung tao na yan, ang ibibigay mo sa kanya, mamahaling cellphone. Diba? Pero pag walang worth yung tao yan, bibigay mo lang sa kanya, tig 800 lang. Masaklap yung mga tig 500 pa ibibigay mo sa kanya, diba? Diba? Okay naman yun na, cellphone naman yun na, pareho naman yung use eh. No? It's the worth. Pakikalabit ang kasama. Pakisabi sa kanya na it's your worth. Lalo ko pa yung asawa ko. A year ago, sabi ko, dear, medyo gagastos ako dito pero ito yung telepono gusto ko ibigay sa kanya. I gave her an iPhone 4S. Yan ang maliit na worth mo sa akin. Di ba? Pinig naman kayo. Pero simple lang yun, di ba? Di ba? Simple lang yan, di ba? Ito, yung mga, ito. Yung mga yumayaman na mga young professional. Tingnan niyo po ito. Kung noong panahon ng estudyante, matakaw ka na. Pag yumaman ka, matakaw ka. Pero kung estudyante ka pa lang, generous ka na. Pag yumaman ka, generous ka rin. Start young, and as you grow old, sustain that. Because that will be your key to life. Diba? Honoring yan eh. No? Ako, ang mentor ko, whenever I give gifts to him, tinatapat ko kung sino siya. Pastor, ang gastos mo, hindi ho. I give honor to whom this person is due. Ba kayo? Bibigyan niyo ba ang presidente ng Pilipinas ng banana Q na nabibili niya sa kanto? Hindi, di ba? Saan yun? Pupunta pa kayo sa isang special na restaurant, magpapagawa kayo ng special na banana Q, at ibibigay niyo sa Pangulo yan. Hello! Di ba? Di ba? Ito, minsan naisip ko eh. Doc Jed lang, sample lang. Si Doc Jed po, nagmi-mission po yan sa iba't ibang lugar. Pwede nang yung mama niya doktora na yan eh. Diba? Pero naisip ko, nagpapagod siya, napupunta siya sa iba't ibang lugar, ang hihirap ng mga tao na pinaano. Pero naisip ko, sa palagay ko kapag may pinapagaling siya ng isang tao, ang iniisip niya, itong taong ito, worth it sa akin. Hello? Diba? Hello? Eto, pag may nagbigay sa'yo ng value, tanggapin mo yung value. Eto, ugali pa natin mga Pilipino. Binibigyan ka na nga ng best, na sabi mo, hindi, okay na sa akin yung yung ganito. Diba? Binigyan ka ng pansit, di ba? Yung mamahaling pansit. Hindi, okay na sa akin yung ganito. Pag binigyan ka, anong gagawin mo? Tanggapin mo. Hello? Diba? Tanggapin mo. Unless we learn that important value of giving honor and receiving that, we will never ever grow. Third thing, bank on. Ano yung mga second dyan? Second mile and second chance. Verses 43 to 47. Simon replied, I suppose the one thing who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? Talagang si Jesus talaga hinahamon yung disciples na eh. Nakikita mo ba siya? I came into your house. You did not give me any water for my feet. Kaya, disciples kasama kayo, tapos hindi mo lang ginawa kay Jesus Christ. But she wet my feet with tears and wiped them with what? With hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopping kissing my feet.
You did not put oil on my head, but she poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins are forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven loves little. Ito po. Kaya pala, ganun yung babae. Na, nung una niyang nakita si Jesus doon sa kwarto na yon, nakaramdam na siya. Ito na yung pagbabago ng buhay ko. Ito na yung moment ko na hinihintay ko. Kasi, ang dami ko nang inikot ng mga lalaki. Ang dami ko ng mga pinuntahan. Pero hindi sila nakapagbigay ng joy sa buhay ko. Nung first time na nakita niya si Jesus Christ, siya na. Eto na. Sa ating pong buhay, meron pong butas ang buhay natin o ang puso natin na tanging Diyos lang ang pwedeng pumasok dyan. At hindi ka talaga sasay sa buhay pag hindi si Jesus Christ ang pumasok sa buhay mo yan. Ang dami mong pwedeng maging pasaya sa buhay mo. Boyfriend, kayamanan, no? Gadgets at kung ano-ano. Alam nyo, kung si Jesus Christ wala dyan, you will never, ever be complete. Now, eto si Jesus Christ, nakikita niya yung babaeng ito. Sobra ang pasasalamat sa kanya. Kung nandun tayo, grabe siguro iyak ng babaeng ito. Sabi ni Jesus Christ, whoever has been forgiven little, loves little. Pero, dagdagan natin yan. Whoever has been forgiven great, loves great. Magagawa lang natin yung honoring kapag tayo po maramdaman natin na minahal tayo. Minahal tayo ng Diyos at minahal tayo ng mga taong nasa paligid natin. But sometimes in the real life, that does not happen. But you know, there will be one person in your life or two person in your life na makakapagparamdam sa'yo ng pag-ibig na yan. At yung pag-ibig na yan, yung mag-overflow sa iba. Hindi po lingid sa inyo na ako po ay isang adopted na anak. Yung tinatawag ko pong mami dito po sa church is really my auntie. Pero alam niyo ho, hindi niya pinagkait sa akin na mapakilala ang mga tunay kong magulang. Kilala ko ang tunay kong magulang, kilala ko ang mga kapatid ko. And, you know, she has shown me more than may bibigay pa ng tunay ko nanay. No? Pag-ibig lahat, no? You know, that love is the basic foundation why I do the things I do now. I learned generosity through my mother. I learned to love through her. Diba? Tayo rin, no? Parang hindi tayo maka-express kasi hindi natin ramdam na may nagmamahal sa atin. Kung nakilala ko si Jesus Christ, tumaas pa ako sa next level. Kung nakilala ko si Jesus Christ, ang iniisip ko lang dati, nanay ko lang yung nagmamahal sa akin. Pero nung nakilala ko si Jesus Christ, sabi ko, meron pa palang extra mile ang buhay ko. No? Yung nagagawa ko na ganito, na-extend pa ako, ang Diyos pag nagmahal, limitless. So, ibig sabihin niya, pag-ibig na yan, talagang i-spread ka niya para mayakap mo ang buong mundo. Kaya nga sabi nga God so loved the world. Kung maunawaan natin yan, matatanggap natin yan, ganun din ang magiging pag-ibig natin sa mundong ito. Sa kapamilya natin, sa mga kaibigan natin. You know why you cannot love? Because you have never felt love. Hello? You know why you cannot show love? Because hindi mo pa nararamdaman na may nagmamahal sa iyo. Tanong mo sa iyong kasama ngayon, may nagmamahal ba sa iyo?
Naramdaman mo ba na ba itong pag-ibig na to? Si Jesus Christ, minahal niya yung babaeng yun. And you know, because of that love, that pushed her to do the impossible. And that is to honor God. Last verses, 48 to 50. Then Jesus said to her, "Your sins are forgiven." The other guests began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Sabi ko kanina, di ba? These relationships, they can create the miracles in your life. Pag ni-revive mo yung relationships na yan, lalabas yung mga milagrong hinihintay mo. Relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, relasyon sa pamilya. You know, if you will just let God fill your heart, you will really know how to love others. You will really know how to love others. Ang challenge ko po sa inyo ngayong umaga, buksan yung puso ninyo. Yung puso na yan, ipapuno nyo ng pag-ibig sa Diyos. Mapupulan kayo. Yung pagiging selfish mo, lalabas ka magiging selfless. Di, alam nyo, yung marka ng isang nagmamahal na nagiging selfless na siya. Nakakalimutan niya yung kanyang sarili, although we need to love ourselves also. No? At natututo na siya mag-extend sa iba. Hindi na siya nakatago doon sa box niya, lumalabas na siya. Wala na siya sa shell niya kasi nakikita niya lang may worth siya. Hello? Hello? Di ba nung last Sunday may kumanta rito? Sino po sa inyo hanggang ngayon may LSS pa rin yung kanta na yun? Kung hindi siya tumayo dito sa stage na to at hindi niya timeliness, napalagay niyo, may LSS pa ba na mangyayari sa atin? Wala. Di ba? Sometimes we have to take the risk no? Na minsan, nalilimitahan tayo ng pera, nalilimitahan na, alam nyo, if you will live that kind of life, that's a boring life. No? But even if you're limited, you try to do things in your limitation, and that is where I see miracles come. Hello? Diba eto lang yung meron ka, kukurumpot lang, tapos, sabi mo, Lord, I want to change the world. Pero ito na yung hawak. Sabi sa mga tao, alit ang hawak mo. Pero kay God, yung puso mo yung nakita niya. And you know what God will do? God will multiply the thing that you have so that you can be a blessing. Relationships can create the miracles that you need today for your life. Ulad ng babae na yun. Si Jesus nakipagrelasyon sa kanya. At ito na siya, moment niya na, nakapagrelasyon na siya kay Jesus. And because of that, Jesus said, "Your faith has saved you." Simula ngayong araw na to, papayapa na ang buhay mo. Dami nagpe-pray sa atin yan, yung peace na yan, no? Alam nyo, you just connect, have relationship with God, and you will see the blessings. This morning, I like to challenge you. Maaaring yung puso mo, ang dami nang nakasakit yan. Kaya parang ayaw mo nang lumabas dyan hahamunin kita ngayong umagang ito. Buksan mo muli ang puso mo. At sa puso na yan, hayaan mo tumubok ito muli para matutong magmahal. Hayaan mong hapulusin ni Jesus Christ ang puso mo yan. At hayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. I'd like you to close your eyes.